Pagdating ko sa Manila, ay halos walang oras na di ko naiisip si May. Nagpatuloy ako sa aking buhay at madalas ko ring makita si Mang Fred sa project. Hindi ko magawang kamustahin si May lagi sa kanya dahil baka mahalata niya ang pagtangi ko sa kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan ay nagawa kong maisantabi sa aking puso't isipan si May. Ginawa ko na lang siyang inspirasyon sa aking trabaho. Pinagtuunan ko na lang din ng iba yung pansin ang aking pamilya. Maraming magandang nangyari sa aking buhay. Dahil may naging client ako na British national. Inirefer ako ng aking boss dito upang maging sideline ko ito. Naging consultant niya ako sa kanyang malaking project na joint venture dito sa Pilipinas. Isang mataas na condominium building at isang subdivision ang aking idinisign para sa kanya. Malaki ang binayad niya sa akin at kabilang narito ay ang isang unit na kondo at isang bahay sa may subdivision na idinivelop namin sa Tagaytay. Natuwa ang aking misis dahil nagkaroon na rin kami ng bakasyunan sa Tagaytay. Hindi ko pinaalam sa kanya na may condo unit na rin kami sa Manila. Sa may bandang Ermita ito. Nais ko sanang paupahan na lang ito para naman may personal income ako at panggasto sa mga bagay na para lang sa akin. Mabilis lumipas ang panahon at halos magdadalawang taon na rin ang nakaraan na magkita kami ni Mang Fred at tuwang-tuwang ibinalita na nakagraduate na ng high school si May. Natuwa ako sa binalitang iyon ni Mang Fred, pero ang higit kong ikinatuwa ay nang marinig ko na kinakamusta raw ako ni May at may larawan pang ipinabigay siya sa akin na may dedication pa sa likod. Hindi ako makapaniwala sa larawang ibinigay ni May sa akin dahil mas lalong gumanda ito kaysa noong huling makita ko siya. Sa pag-uusap namin ni Mang Fred ay nabanggit niya na gusto raw talagang mag-aral ni May dito sa Manila at pinoproblema talaga ni Mang Fred at ng asawa nito ang pangtutusto sa matrikula at ang tutuluyang bahay nito dahil sa isang barracks lang umuwi dito sa Manila si Mang Fred kasamang iba pang mga trabahador. Kinausap ko ng masinsinan si Mang Fred at sinabihan kong ire-rekomenda ko na lang siya sa aking client na British upang maging katiwala at maintenance sa condominium building na katatapos lang namin gawin dahil mas mataas ang sweldo dito. Lalong naging masaya si Mang Fred nang malaman niyang ini-offer ko sa kanyang aking unit doon para tirahan nilang pamilya ng libre kung sakaling nandito na si May sa Manila. Nangako din ako kay Mang Fred na tutulungan ko sila sa pag-aaral ni May kung sakaling magigipit sila. Halos yakapin ako ni Mang Fred sa mga sinabi ko sa kanya at kinabukasan din ay bumiyahe siya pabalik ng Mindoro upang sabihin sa kanyang pamilya ang magandang balita. Para sa akin ay naging sobrang gaan ng aking kalooban na tulungan sila. Marahil na rin siguro ay dahil kay May. Dumating ang panahon ng enrollment nang sunduin namin ni Mang Fred ang kanyang mag-ina sa pier. Malayo pa lang ay kapansin-pansin mo na ang isang natatanging dalaga na nakasuot lang ng white t-shirt at fitted na maong na umaayon sa hubog ng napakaganda niyang katawan. Parang gustong lumukso ng aking puso nang sa malayo pa lang ay isang matamis na ngisi ang ipinukol sa akin ni May. Mas lalong nagmukhang ganap na dalaga na si May dahil malapit na siyang mag-18 years old. Kapansin-pansin na pinagtitinginan siya ng mga kalalakihang nadadaanan niya dahil talagang napakaganda nito. "Hi Ninong," sabay halik sa aking pisngi. "Ikaw talaga,
Hindi ka pa rin nagbabago ha, pilya ka pa rin. Pabiro kong sabi kay May. Tumuloy kami sa aking condo unit na kanilang titirhan. 2 bedrooms ito at halos kinumpleto ko na nga ang gamit dahil ang bala ko talaga dito sana ay paupahan. Ngunit dahil kay May ay naiba ang plano ko. Tuwang-tuwa si May sa condo unit at agad na tumuloy sa kanyang napiling kwarto. Nagpaalam na muna ako dahil kailangan ko munang umuwi dahil nakapangako kong may date kami ng aking asawa sa gabi. Sinabihan ko na lang silang babalik ako bukas at sasamahan ko si May na mag-enroll. Hinatid ako ni May hanggang sa corridor at nang magbukas ang elevator at walang sakay ay sumama pa rin sa loob si May sa akin. Nasa 15th floor kasi ang unit ko. Laking gulat ko nang bigla kong siniil ng halik ni May sa labi at sabay nagpasalamat sa lahat ng aking tulong para sa kanyang pamilya. Gagantihan ko na rin siya sana ng halik nang biglang mag-stop at bumukas ang elevator dahil may sasakay na kaya mabilis na rin lumabas si May at nagpaalam na. Para akong natulala sa ginawa ng babaeng iyon dahil muling nagbalik ang lahat ng alaala naming dalawa sa aking isipan. Pagkatapos naming mag-date ng aking asawa ay may nangyari sa amin. Nagtataka ng labis ang aking misis kung bakit ganadong-ganado ako at parang sabik na sabik sa kanya. Sa totoo lang kasi ay si May ang nasa isip ko habang ginagawa namin iyon. Kinabukasan, muli akong bumalik kina May at sinamahan ko siyang magpa-enroll. May kakilala kasi ako sa sikat at isang exclusive school sa Vito Cruz at di rin ako nahirapang i-endorse si May dahil valedictorian pala ito sa kanilang school. Kaya mabilis itong natanggap at naihanay pa sa mga scholar. Lumipas ang isang semester at na-maintain ni May ang kanyang grade kaya halos wala na rin kaming binabayarang tuition fee. Lumipas ang isang semester at na-maintain ni May ang kanyang grade kaya halos wala na rin kaming binabayarang tuition fee niya. Wala na rin naging problema sa daily allowance niya dahil malaki na rin naman ang tinatanggap ng kanyang ama sa pagiging head maintenance ng building. Madalas kaming mag-mall ni May pag may free time ako at wala siyang pasok. Sinisikap kong wag mahulog sa tukso sa kanya kung kaya't nakukontento na lang ako sa pa-holding hands, paakbay-akbay at paminsan-minsanang paghalik sa kanyang labi. Bilib din ako sa kanya dahil kaliwat kanan ng kanyang manliligaw at puro magagarang kotse pang naghahatid sa kanya. Pero talagang masyado at ang seryoso sa pag-aaral si May at may pangarap talaga kung kaya't hindi nagkaka-BF. Binilhan ko rin siya ng cellphone at laptop na madalas naming gamitin upang mag-usap. Magdi-December noon ng one time ay kinailangan kong pumunta ng Baguio para sa isang site inspection. Friday night noon at dumaan lang ako sandali kina May. Nadatnan ko sila Mang Fred at kanyang asawa na nanonood ng TV. Pagdating ko ay tinanong ko kung nasaan si May. Mismong ang mag-asawa pang nagturo at nagsabi na nasa room daw niya ito at nakikinig lang daw ng music at puntahan ko na lang daw kung gusto ko. Ganun katiwala sa akin ang mga magulang ni May. Marahil ay talagang respeto at pagtanaw na lang ng utang na loob sa lahat ng kabutihang dulot ko sa kanila. Naku, engineer, kanina pa yung inaanak mo sa room niya at ayaw pa niyang kumain yan dahil libang na libang sa pakikinig sa mga tugtog niya. Sabi ni Aling Marta sa akin. Nakakahiya naman po kung tutuloy-tuloy po ako sa kwarto niya. Pasintabi ko kay Aling Marta. Ay nako engineer, bahay mo to no,
at may karapatan ka sa lahat ng sulok dito, sabi ni Mang Fred. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng room ni May at nakita ko nga siyang naka-headphone at naka-short lang. Halos kitang-kita ko na ang panloob niya dahil nakasandal siya sa kanyang headboard at nakapikit. Hindi niya ako napapansin. Marahil ay naka-full volume ang music nito. Bahagyang tumagilid si May. Isinara ko ang pinto at marahang inilak. Mula sa likod ni May ay niyakap ko siya na ikinagulat niya. Ninong, ikaw magugulat ka pa. May sasabihin pa sana siya nang bigla ko na siyang pinatungan at siniil ng halik. Nagpaubaya si May. Hindi na ako nakontento at akma ko na sanang ibababa ang short niya nang may kumakatok sa pinto. Mabilis akong nag-ayos at ganon din siya. Kunwari ay nakikinig na rin ako ng music at dali-dali kong isinuot ang headphone para hindi mahalata ang ginawa ko. Si May ang nagbukas ng pinto at si Aling Marta pala iyon na nagyayayang kumain na. Kunwari ay di ko napapansin siya kaya napangisi lang ito na wala ang hinala sa matagal sa di agad pagbubukas ng pinto at si May naman ay nagsabing nasa CR siya kanina kaya di marinig ang katok ng ina. Habang kumakain ay sinabi kong papunta ako ng Baguio at sa Sunday pang balik ko. Tinatanong ko silang lahat kung ano ang gusto nilang pasalubong. Ngunit ibang sinagot ni May. Tinanong niya kung pwede ba daw siyang sumama dahil hindi pa raw niya napupuntahan ng Baguio at balita niya raw ay talagang malamig doon. Sinabi kong pwede naman siyang sumama, yun nga lang kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Unang nagpaalam si May kay Aling Marta at nagsabing kung papayagan ka ng ama mo ay okay sa kanya. Nang si Mang Fred ng kanyang tinanong ay sinabing kung hindi daw makakaistorbo si May sa lakad ko ay okay din sa kanya. Tinanong lang ako ni Aling Marta kung saan matutulog si May. Sinabi kong pwede po akong kumuha ng isa pang room para kay May at habang may meeting ako ay pwede siyang mamasyal o magstay dun sa hotel. Sa madaling sabi ay nakabiyahe kami ni May at pagdating namin sa hotel ay nagpunta agad kami sa information upang kumuha ng 2 kwarto. Pero ang isinagot sa amin ng receptionist ay at lahat ay taken na. Ibig sabihin ay magkatabi kaming matutulog ni May sa iisang room at bed na walang sino mang